So kung familiar kayo dun sa isang movie, 'di ba, yung Four Sisters and a Wedding, merong apat din na magkakapatid, no? As a mother, meron din talagang unconscious biases na na tinatawag. And doon sa question kung sino ba talaga ang dapat na naging reyna, with monarchy and all, dapat si Perena. The I love you scene has to be one of my favorite Encantadia scenes of all time. Ako bilang makadanaya sa Encantadia 2005, iba yung impact sa akin ng eksena na iyan. Mas madalas ko kasi nakikita si Danaya bilang isang masunurin, loyal, minsan bugnutin na sangre. Kumbaga, that scene, that I love you scene was an icebreaker sa nakasanayan kong character for Danaya, played by Diana Zubiri back then. And that I love you scene, I think it became a trademark of not just Danaya and Akil and Lira, but of the whole Encantadia series. Ikaw, Encantadik, kaengka, kapwa Encantadik, ano ang pinaka-iconic or remarkable na eksena ng Encantadia para sa iyo? Pag-usapan natin yan ngayong gabi, kung saan makakasama pa natin ang direktor ng mga nagdaang Encantadia series sa 2005 at 2016 at ng upcoming Encantadia series na Encantadia Chronicles Sangre, si Direk Mark Reyes. He will be with us tonight for a special appearance. Again, Abisala Encantadix, I am Greg of Encantadia Saga, your host for tonight. And tonight, I am joined by a special co-host. Hi Ram, Abisala Ram, batiin mo naman ang ating mga kapwa Encantadik. Hello po. Hello, Avisala. Magandang gabi po. Sana po'y ma-enjoy ninyo ang ating gabi. Sana naman. Like you enjoyed last Sunday kung Yes, saan yes. ikaw ang nagwaging quiz winner. And now you are an honorary member of our group, of our fandom group, Thank Encantadia you. Saga. Thank you. And happy 19th anniversary. Yes, happy 19th anniversary. Hello. Has to Bolive, Encantadia. How do you feel na mamaya kasama natin si Direct Mark? Ito yung nasabi ko sa'yo nung nag-usap tayo, di ba? Parang sabi ko, seryoso ba? Kasi parang full circle. Kasi di ba sabi ko nga nung last week is as a fan since 2005. Like, around 11 years old ako noon, mga ganon. So if we count that the time has passed 19 years since I started watching the first episode kasi talagang pinanood ko siya since umere siya. And then now being able to talk with the director, the creators, one of the creators of the series, di ba parang full circle? Kaya para sabi ko, seryoso ba to? Kasi di ba from watching it from TV, of your childhood ngayon, you'll be able to talk with them, to share with them your thoughts and to hear their ideas as well na hindi natin naririnig from the usual interviews or yung napapanood natin sa series. Kaya parang dun ako na-excite and syempre looking forward. Yes. Guys, if you weren't present doon sa first part ng Encantadia Saga Celebration of Encas 19 Years kung saan kasama namin si Binibining Suzette Doctolero. You don't know how nostalgic, exciting the feeling was nung kausap namin siya. Avisala Zim de la Cruz, I played earlier yung I Love You and I saw doon sa registration form na I Love You, the I Love You scene is one of your favorite Encantadia scenes of all time. May I invite you to share a little bit why you love or like that scene, Zim? So yes po, I chose the I Love You scene kasi yun nga po, si Danaya and Akil po kasi yung favorite na characters ko nung original na story. And siguro yun yung pinaka-remarkable kasi nga po yun sabi niyo icebreaker siya. Yung isa sa mga light na scenes ng Encantadia dati. And talagang kahit hindi pa na-upload yung um, Encantadia episode sa YouTube, maaalala mo talaga siya kahit ilang taon na yung lumipas. Parang ganun lang. Maraming pinasaya yung scene na iyon, no? During the airing of that scene noong 2005. At of course, naibalik ito noong 2016. Same feeling or same atmosphere ng scene ay naitawid naman nung bagong generation ng cast of the Encantadia. With Sanya Lopez
Rocco Nasino, and Mikey Quintos. Si Danaya, Akil, at Tira. Zim, may isa ka pa bang binigay na favorite episode? Yes po, yung ano po, yung finale nung book 3. What about it? Go on. Yun po kasi parang maganda po yung recap nung ano na, nung episode na yun. Tsaka maganda yung transition kasi nung time na si Marquishelo nakasakay sa Dragon and nagna-narrate si Iza, and then from yung mahiwagang puso na parang vocals lang ni Karil into the main tadhana na theme song. And yun nga, recap from all characters like from Minea, Hagorn, yung mga batang sangre, hanggang sa lumaki na sila, hanggang lahat ng characters. Parang, and then, syempre, yung ending nun, merong mga farewell parties ng characters. So, yun, parang yun yung isa rin sa pinaka tumatak talaga kasi talagang makikita mo yung preparation nila, makikita mo yung hard work nila, and yun nga, talagang maganda yung naging result nung Encantadia 2005 na up until now talaga naging classic na siya, kumbaga. Nauna yata ang Encantadia kaysa sa Avengers eh. Yung may montage of all the characters while they are saying goodbye, going to the final scenes. No? Natatandaan ko yan, yung, yeah, from Encantadia 2005 Book 1 to Etheria to Encantadia Pag-ibig hanggang wakas, nandun lahat yung mga mukha ng mga characters na minahal ng audience ng Encantadia. Thank you, Zim. Thank you for sharing your favorite episodes. Nel Avisala, thank you for being here again, no? Kasi si Nel, itong si Nel Sangre Mania ay avid participant ng ating celebration, Zoom celebration. Nandito siya nung first, kasama si Miss Suzette. Nung Squeeze Bee, nandito rin siya. At ngayon, pangatlong online meeting natin, nandito pa rin siya. Unahin na kita, Nel. Ano ang yung favorite episode of all time sa Encantadia series? Yung episode 142, yung pagkabalik ni Amihan po sa galing po sa Devas kasi na-shock talaga ako na mangyayari ang na yun episode kasi grabe na yung war sa Encantadia. Tapos yun, tapos biglang darating siya, tapos grabe ang galing talaga ng ng twist na yun. So I'm very shocked. Tas, which is, kuhan gani, unforgettable for me. Tapos yung yung finale episode, yung 218 ba yun? Basta yung finale po. Doon din na-shock din ako kasi bumalik rin si Amihan. Tapos, andun din yung um, yung si, Kera Mitena, which is, hindi ko rin in-expect na, na lalabas siya kasi di ba nga, tawag dun? Finale na dapat wala nang kaaway ganon. Tas, ayun lang po. Nabahan ako Oo. konti. Okay, okay. Oo, itong si Nel ay batang Encantadia 2016. No, kasi parehong Encantadia 2016 yung ah, nabanggit mo, no, yung kamatayan ni Amihan na she came back from Devas, no? Kasi namatay nga siya. Let's say Avisala and hear from Jonas Paulo. Avisala, Jonas Paulo, may we invite you to share your favorite Encantadia episode? Good evening po sa lahat, Abisala. So, yung shinare ko po doon, may dalawang episode kasi tumatak sa akin sa Encantadia, Pag-ibig hanggang wakas. It's the old Encantadia. So, the first one was yung episode 20 or 20 to 21 kung saan po, yun nga, Pirena single-handedly killed yung dalawang Heran, si Huvil at saka si Andorra. So, that shows kasi yung scene na yun, yung fight scene na yun for me, dun natin makikita lahat kung gaano ka-powerful si Sangre Perena and yung hawak niyang brilyante. Kasi after all, sa lahat ng mga sangre, alam naman po natin na
pinili si Sangre Perena nung brilyante ng apoy kaya medyo doble yung kakayahan and yung power na meron siya. So yun. And yung isa pang episode dun sa episode 21, doon mo din makikita kasi yung kung paano yung eagerness ni Sangre Lira na makita yung kanyang anak and of course makabalik ulit sa Encantadia. So lahat gagawin niya para sa ano na yun. So yun kasi yung episode din na kung saan sinubok siya ni Emre. So doon din sa episode na yun yata ni-reveal na si Arcray, kapatid ni Hara Avria, na siya yung pumatay kay Evades tsaka kay Cassiopeia para walang tulong na makuha yung mga diwata. Alam naman po natin yung contributions ni Cassiopeia sa mga sangre. Kung gaano niya nakikita, kung paano niya nakikita yung mga future events, yung mga mangyayari. So malaking kawalan po sa team ng mga diwata, syempre, yung kamatayan po ng kanila pong Hara Durie. Ayun po, sa original version, which is Pag-ibig hanggang wakas. Then, doon din po sa series na yon sa episode 46, pinakatumatak sa akin kung paano sinakripisyo ni Alena yung buhay niya para kay Arman. Alam natin na syempre bilang ikaw na asawa ni Ibarro, kung lumagay ka man sa sitwasyon niya, syempre, di ba, common na pwede natin gawin is ibigay natin, ay wag natin ibigay yung buhay natin. Hayaan ko ba, anong pakialam ko kay Arman? Parang ganun. Anak siya sa pagkakasala ng asawa ko. So bakit kailangan ako yung magsakripisyo? But still, Alena defied that and she is the epitome of what love is. Kasi alam niyo yung pakiramdam ng mamatayan ng anak. Alam din niya yung pakiramdam nung kung paano, hindi siya po pwedeng mamili at that moment eh. So, yung pag-ibig niya pa rin kay Ibarra, yung hinayaan niya na mag-manifest, kung kaya't ibinigay niya yung kanyang sarili, pati yung kanyang brilyante kay Hagord, na sa ganun mailigtas lamang si Arman. So, yun lang po. Thank you. Thank you, Jonas. Alam mo, ang galing nung sinabi mo na single-handedly tinalo ni ni Perena si Andorra at si Huvila. No, kasi totoo, Perena is a master of her own gem. Tama ka doon na hindi lang keeper si Perena ng fire gem. She is a master of that gem kasi pinili siya mismo ng brilyante na ito. Although ninakaw niya, still pinili siya ng brilyante na iyon. Anyone to follow up with the Alena? Maki, Verdilu, nabanggit ang iyong paboritong sangre na si Alena na kanina daw ay sinakripisyo ang buhay para kay Arman na anak ng kanyang mahal. Take us back to the time na napanood mo yung eksena na yon, that great sacrifice of Alena. Hindi ko na siya matandaan, Your Honor. Pero why? I thought you're an Alena fan. Pero favorite ko talaga si Alena. Yung Cariel part na ever since naman. Siya yung ina-edit ko sa sarili ko bilang ako si Alena. Charot. Ayan. Napakagaling ng napakahusay ng Pero bakit ginawa ni Alena para kay Arman? Pero Your Honor, hindi ko na siya maalala. lagot ka kay kay Jonas. Lagot ka dyan. Okay. Okay, bago tayo maubusan ng oras, no? Let's play the episode na sa tingin ko ay virtually almost every Encantadio 2005 fan agrees na this is one of the most iconic scenes of Encantadio 2005. Without further ado, here it is. Encantadix, sino nga ba dapat ang nanalo, no? Si Amihan nga ba? O si Perena? Ano ang nais niyong ibahagi sa napaka-iconic, napaka-remarkable na scene na ito? No? Karamihan sa inyo, ito yung binigay na favorite episode sa registration form. So siguro almost everyone, we are going to invite to share their thoughts on that episode. But of course, unahin ko ng aking co-host na si Ram. Ayan, salamat. Actually, isa rin to sa
pinili ko na episode kasi for me, ito yung turning point eh. Turning point to ng kwento. Episode 4, to be specific, yung buong episode na to is, ito yung, di ba dito nag-start yung, etong scene na to is, the next one is yung kinuha niya yung brilyante, and then next is yung duel nilang mag-ina. So yun yung turning point na makikita mo na eager naman siya eh na kung binigay, iniisip ko nga eh, paano kunwari biglang sa kanya pala binigay, so what will happen? Syempre hindi yun yung kwento, syempre ibang kwento na yun kung ganun yung nangyari. Pero kasi di ba na, if you remember, merong part doon sa I think nung naging siya na yung queen, she's trying to do her best naman eh. She's trying to provide sa mga diwata, kaso sinasabotahe lang siya ng mga kator eh, di ba? So I think yung part na yun is she's capable, she wants to do it. Hindi lang siya hindi lang niya nakuha sa tamang paraan, and hindi lang maano yung pagkakataon. Hindi lang ano sa kanya yung time. Hindi yun. Ganun. Tapos naisip ko yung scene na yun is very pivotal kasi ako like gusto ko talaga yung character ni Perena kasi throughout the series I think siya yung pinakamalaki yung character development, 'di ba? From wanting to have the throne for Lireo and until the end of Pag-ibig hanggang wakas na she's trying to rebuild Hatoria pero winasak niya yung Hatoria in the end kasi sabi niya is hindi na niya hayaan na maging kasangkapan pa yung Hatoria para sa kasamaan. 'Di ba, which is from being selfish na gusto niyang angkinin yung mga kaharian to letting go yung dream niya to be the queen. I mean, I think it's a different story for the 2016 kasi 'di ba iba yung naging trajectory ng kwento, pero yun yung pinakagusto kong part nun. And yung character kasi ito yung naging start nung gulo. Dito nag-start yung gulo, and then nung nakipag-reunite siya in episode 143, yun din naman yung start nung resolution nung kwento. Dun din naging mas malakas sila. So makita natin na siya yung nag-start pero sa kanya din natapos yung parang somehow yung gulo, and she started the new chapter for them to redeem the kingdom. Yun. Kaya yun yung sa favorite kong part. At saka yung ang galing talaga nilang lahat dun eh. Parang yun yung episode na kakapitan mo talaga. And it's on the first week. Midweek siya, hindi siya Friday. Hindi siya Friday episode. Hindi siya episode 5. Episode 4 siya. So parang yung busog na busog yung episode 4. Ayun, Correct. salamat. Thank you, Ram. Oo nga, no? Ngayon ko lang din na-realize na episode week 1 pala yon. Kasi yung conference sa 2005. Kasi sa 2016, pero it was adjusted eh. Napunta ata ng second Mm-mm. week itong confrontation na ito. Yes, Zim. Zim is raising his hand. Unahin na natin si Zim. Go, Uh, Zim. yes po, thank you so much po. So I'm going to share my thoughts about that episode. So supposedly naman talaga kasi yung technically si Perena supposedly yung magiging reyna kasi sa monarchy kung sino yung firstborn, siya yung next in line to the throne supposedly. However, yun nga si Minea, nangangamba siya because of Hathor blood ni Perena. So na default yung chances nilang lahat, back to zero silang apat. And yun nga, the challenge that Minea gave, it's a riddle na kung nasa nila lang na ito ang susi sa kapangyarihan ng buong Encantadia. So Pirena took it literally na yung susi mismo na suot ni nung naka-white na creature. However, the real answer is the susi na sa kapangyarihan ng buong Encantadia is yung Reyna, which is nagbabatay sa apat na brilyante. And si Amihan yung naka-realize ng sagot na that person is actually, or that Encanto is Minea actually in disguise. So I'd say deserve ni Amihan na siya yung nanalo that time. Thank you, Zim. Thank you. Makaamihan din si si Zim. Okay, okay. Ang tricky kasi nung ng ni Minea eh, no? Kanyang bugtong. Oo, 3 question pala yung binigay. Let's go to uh one of our avid follower and friend na rin, no, of the Encantadia Saga team, Renz. Hi, Renz. Share your thoughts Sabi, naman sa iyong one of your favorite episodes ng Encantadia na ating pinakita sa Facebook Live, sa Zoom. Go, Renz.
Avisala, Encantadix, thank you so much, Greg. Yun, so, nung nag-reach out sila about this episode, no, tapos asking ano ba yung favorite episode natin especially for the Encantadia 2005. Um, Ito talaga, yung pinakita kanina from episode 4, yung pagkakaroon ng labanan ng apat na sangre. Sobrang pivotal siya, sobrang iconic ng scenes, the transformation itself. Yung first week ng pilot, sobrang parang ang dami agad binigay. So ano doon yung parang dito talaga, sabi nga ni Ram kanina na parang dito nag-start lahat ng conflict, lahat ng patis nung show, binigay nila dito lahat. Tapos, isa sa bias ko before di ba uso yung biases, no? But you have your favorites. So kung familiar kayo dun sa isang movie, 'di ba, yung Four Sisters and a Wedding, merong apat din na magkakapatid, no. As a mother, meron din talagang unconscious biases na na tinatawag. And doon sa question kung sino ba talaga ang dapat na naging reyna. With monarchy and all, dapat si Perena. But dahil nga merong gustong gawin yung nanay, 'di ba? Si Minea. Gusto niyang i-protect kasi meron siyang fear of the unknown because of the Hatorian blood ni Perena. Akala niya yung protection na yun towards Perena would matter. But alam naman natin na yung lies um is not really parang good to everyone. So yun ang nangyari kay Perena. Tapos nakadagdag pa yung meron kasi bulong ng bulong siguro na sobrang iritang-irita ako nung time na yun. Yung parang siyang sa tenga lagi ni Perena that time na parang kasi smart si Perena eh. Kung ano yung pagiging ruler niya, magaling siya. Kaso nga lang, sobrang daming bulong ni Guru na lahat ng positive na naiisip ni Perena about paano sila minamahal ni Minea, ano yung good para sa Lireo. Iba yung tinitwest siya ni Gorna. And somehow, kapag meron ka talagang bad influence sa paligid mo, napopoison ka eh. And even nung time na nasa kanya na yung brilyante ng apoy, di ba, sobrang ng flame. Kasi if you remember yung scenario ng uh, inaano ni Andorra sa pag-ibig doon sa Eteria na parang nung na-master na niya yung kapangyarihan ng relati ng apoy, mas naano niya yung mind niya, di ba? Mas na-control niya na. But during that time, nung first few weeks ng Encantadia, wala pa. Although kinuha niya literally yung brilyante ng apoy doon sa chamber, na sobrang ganda ng um, tawag nito, changes nung sa requel na kasi medyo maganda na yung CGI. Before literal na kinukuha-kuha nila, di ba? Yung brilyante. So, that particular scene, no, binigay nila sa atin the cinematography, the acting, lahat sila, binigay nila lahat. Ang ganda ng blockings, even yung pag-exit ni Perena, tas nasa background yung family niya, yung loved ones, yung tumigil siya. Pero meron kasing part doon na gagawin niya yon kasi para sa sarili niya. Right? Um, Bakit ko siya favorite? Kasi if you want to reflect on your personal life, may ganun tayong moment na parang gusto natin i-validate yung nararamdaman natin. But sometimes in life, kailangan din natin ng right mentor, di ba? Parang ganun. And yun ang nagkulang sa kanya. Kasi nga, si Minea, hindi siya, nagpakananay siya in general, pero hindi niya binigay yung tamang guidance sa anak niya. Medyo challenge na yung sa isang reyna kasi nga, ang dami din yung pinanghawakan. So, kagaya ng mga Perennes stance, no, siya talaga yung pinakamaganda yung character development. Like, throughout the series, yung tipong siya yung, hindi ko naman masasabing siya yung first anti-hero na nakita natin sa Philippine TV. But, for a fantasy show na nagagalit tayo na parang, oh, siya yung villain, yung akala ng mga tao, parang ano ba yung anti-hero? Wala pa tayong konsepto ng anti-hero during that time. If you are a fan of a comic book or yung mga ganong klase ng material, you would know na isa siyang anti-hero. And then, bakit siya magkakaroon ng fan, di ba? Kasi maraming nakarelate sa kanya. That sometimes, people would judge you because of your, parang ano ba, justification of ano yung tama for you. Kasi gusto ko yung placing na nasa right lagi si Perena nung time na nilalaban niya yung sarili niya. Yung parang, for me, in-interpret ko siya during that time na parang feeling ni Perena, nasa tama ako, I'm always right. And akma sa kanya yung flame talaga, o yung fire element. Because sa fire element, lagi nating na-judge na parang ang fire only gives you harm. 'Di ba? But sometimes nakakalimutan natin na fire is also life. It gives warmth, light. So eventually throughout the series napakita 'yon na the second favorite ko sa buong Encantadia is yung death ni Perena.
Kasi nung namatay siya, talagang pinahawakan niya yung brilyante. She even asked Alipato na buhayin siya or something like that. But Alipato, if you remember Alipato, hindi siya napakita sa requel, no? But Alipato played by Antonio Aquitania. Tama ba? Antonio Aquitania yun. So, kinausap niya. So, kaya siya na-revive kasi may something about that. Hindi ko na maalala yung details. But, nung time na pinatay siya ni Asval, sobrang, di ba, naramdaman ng buong Encantadia. And even Amihan. Amihan is, siya yung talagang alam mo yun, parang kalaban lagi ni Perena, pero si Amihan yung unang naka-feel that something happened to Perena. Ayun. So yun lang. I know there's a lot to share, but I'm happy to share my favorite episode sa original Encantadia series. Thank you, everyone. Thank you, Renz. You know what, Renz? I just I am just about to tweet this statement. Our avid follower and friend at Just Renz owning this episode with his love for Perena. Hashtag 19 years of Encantadia. I'm gonna post this na. Thank you. Huwag po tayo magbilang ng edad, ha? Ayan. Thank you, Renz, for that wonderful speech and explanation. So, yeah, love for Perena, love for the fire. And now let's invite also our friend, no, Verdilu, to share her thoughts on this iconic episode. Yeah, hello, Abisala. Abitala? Rinig pa? Yes. Okay. Yan din yung favorite ko, number one talaga, favorite episode ko sa buong Encantadia. Kita-kita din yung feelings ni Perena na bakit hindi siya naman yung panganay, nagawa naman niya nga lahat. 'Di ba? Parang nasa tama naman siya. Kaso para pinagkait sa kanya yung pagiging reyna ng mga diwata. Feel na feel ko in that time nung pinalabas yun. Yung emotion ni Sunshine, ang galing. Napakahusay niya doon sa pagganap niya bilang parent. Siguro yun din. Kaya siguro siya yung maganda yung character development. Kasi magaling na artista naman talaga si Sunshine Dizon. Deserve niya yung character for parent. Pero favorite ko pa rin si Allen. So let's invite now one of the participants of the last Sunday's Quiz B, no, na high scorer din ito, na a certified Encantadia fan and follower din namin dito sa Encantadia. He is the first speaker. Hindi ko makakalimutan. Unang-una nakausap ko sa Twitter Spaces namin last year when we celebrated the 18th year of Encantadia. Jay Kudal. Abisala, Jay. Abisala, Sala. Abisala, and Abisala to all the listeners, viewers sa Facebook. Yan, naka-ano tayo sa Facebook. No? So, hello Abisala. So, yun, naalala ko, sabi ko, oh my God, 1 year na pala yun. Oo, 1 year na yon. 18th anniv yun, di ba? Sabi ko, okay. So, yun. So, going back, regarding dun sa episode 4, medyo ano din sa akin siya. Well, hindi ko siya nilagay as favorite doon sa answer doon sa form. Pero, ano siya, remarkable talaga siya. Like, meron kasing nasa pagitan ka kasi talaga, ikaw as that time, so going back tayo sa 2005, so kung first time mo mapapanood yon talagang ano ka, ano ka sa gitna, mahati ka sa gitna. Like, on the side of Perena, malalaman natin, mafe-feel natin siya as a daughter being betrayed by her own mother. So medyo ano siya, pagka kung ikaw, yung mga bata na nanonood, yung mga bata na kagaya ko, that time, so, kagaya natin pala, so kagaya nating lahat that time, may isip mo na, wala lang siya. It's a simple banter lang siya ng isang spoiled brat na daughter. Pero kasi,
kung yung mga nasa teens to adults, ma-feel natin siya that time na it's a simple betrayal, first betrayal ng na ma-feel ng isang daughter galing mismo sa nanay niya. So parang maano mo, ma-feel mo talaga si Perena kahit papaano na, oo nga no. Kasi ang sabi lang naman kunin daw yung susi. Kinuha ko lang naman yung susi. So, eto naman, binigay ko sa nanay ko. So, siya as a daughter that time, 'di ba? Parang ang timeline nila kunya mga teenager na sila to young adults. So parang ganun lang, literal yung sinabi ng nanay na o pag inutusan kang bumili ng toyo, bumili ka ng toyo. So ganun siya. So pero kasi hindi niya alam yung reason kasi 'di ba sa 2016 lang naman na natin, kasi syempre alam na natin na si Perena, anak siya ni Hagord. Pero kung going back nga sa 2005, wala tayo, clueless tayo sa background talaga ni Perena. Mafe-feel din natin na, oo nga no, parang, uy, ginawa ko naman yung inutos sa akin ng nanay ko, pero bakit hindi ako? Parang kumbaga, nabanggit nga kanina, di ba, yung Four Sisters in a Wedding. So parang siya yung part ni Bobby na, bakit parang kasalanan ko? So parang ganon. So, on the side of Minea naman, parang nasa ano din siya, nasa point siya na, tama nga yung sabi din kanina ng isa nating participant na, sa hierarchy ng isang monarchy, kung ang susunod sa reigning monarch is the firstborn, which is si Perena. Pero kasi, iniisip din ni Minea na, okay, anak ko siya, so dapat ibibigay ko talaga sa kanya kasi siya yung panganay. Pero kasi, alam niya siya lang yung nakakaalam ng backstory that time. Kung saan nanggaling si Perena. So, iniisip niya din yung kapakanan ng buong Encantadia. Hindi lang siya as a mother. So, mahirap manimbang kasi pareha silang tama that time. Si Perena, tama siya in a way na as firstborn, ako dapat ang reyna, ang susunod na reyna, and ako yung nanalo dun sa paligsahan. Kasi, nakuha ko naman yung susi. Technically kasi, parang, sa akin on my own point of view, hindi naman kasi talaga nalaman ni Amihan. Ako nung pinapanood ko siya noon, and even nung mga, pinanood ko siya nung pandemic, wala kaming magawa ng tatay ko. So, yung tatay ko, kami, kasi that time, nagka-COVID siya. So, wala siyang magawa dun sa ano niya. So, pinapanood niya dun sa quarantine area niya. Tapos, syempre nakakonect sa akin. So, yun. So, parang ganun din. Parang si Amihan, nakita niya kasi. So, parang nakita niya lang yung mukha ni Minea na, hey, nak, ako to. So, parang ganun yung feel ni Danaya, ni Pirena. Na, oo, literal, ako yung nanalo. Ako yung firstborn. Ako yung nanalo sa paligsahan kasi kuan lang naman ng susi. So, yun yung tama si Perena. On the side of Minea, tama din naman siya na kung ang pagbabasihan natin, yung dugong nananalaytay or yung dugo na nasa ugat ni Perena, masamang dugo, hindi talaga siya karapat dapat maging reyna. So yun, medyo ano siya sa atin nung 2005, medyo mahirap siyang manimbang kasi parang, uy, ba't fourth episode pa lang may drama agad. So, ganun siya, mahirap manimbang kung yung sitwasyon pareho silang tama. Saang kalulugar, dun sa tama na part ng isang anak o sa part na tama ng isang magulang. So, yun yung medyo mahirap sa episode na yun. And the rest is history. Doon nagmula or doon nagumpisa ang gulo sa buong Encantadia na hanggang ano siya, na nagsanga-sanga hanggang 2024 to 2025. May ano pa rin siya. May impact pa rin siya sa lahat. So, yun lang. Thank you, Jay. Let me ask you, Jay. Kung ikaw si Minea, would you be acting as queen or as a mother in that scene? Yun. Yun nga yung mahirap. So, ano ba, pagiging reyna ba o pagiging ina? Pero kasi kung ang pagbabasihan natin is iisipin natin yung nakakarami. So, kailangan maging mas reyna. So, tama din naman si Minea doon. So, tama yung decision niya na ibigay natin dun sa mas karapat dapat. Kasi, well,
nakita naman natin kung anong nangyari nung si Perena yung naging reyna. So, pero may mali din naman. May naging mali din naman si Amihan. So, sa mga Amihan fans dyan. Amihan fan here din naman. Pero we know na sa 2005, may something din kay Amihan na we'll discuss later on if mabibigyan ng chance. So, Sure. mas queen kesa mother on that scene. Thank you, Jay. Let's have Jaime. Abisala Jaime, welcome back, no? Hindi ka naka-attend nung quiz B. Ano ang iyong thoughts, Jaime, sa iconic Minea and Perena confrontation scene? Actually po, mas nagustuhan ko po kasi yung confrontation scene ng 2016 version po compared to sa 2005 po. So, mas nasubaybayan ko po talaga kasi 2006 na mas may edad na po ako compared po nung bata pa po ako na 2005, so hindi ko pa po siya masyadong alam. Yung sa 2016 po kasi na confrontation po nila, mas ano po talaga yung emotions po ni Perene. Mas bigay po talaga yung emotions ni Liza. And talagang uh, kinoon niya po talaga yung eksena na po yun. Talagang magkakaroon po tayo ng sympathy kay ayun po. Yung sa 2016 nga po yung sinasabi ko. Yung sa eksena po talaga ng confrontation nilang dalawa, yung tungkol nga sa pagkapanalo, is talagang mas naon talaga ni Perena yung eksena na yun kasi siguro nakaka-relate ako kay Perena kasi medyo may pagkaparehas po kami ng ugali sa pagdating sa pagiging Feisty? gusto parang ganun po na parang medyo matigas yung ulo na may pinaglalaban po talaga ganun po and talagang yung eksena po kasi talaga na yun parang hindi mo rin masisisi si Perene kasi kung ikaw din naman talaga na anak na narinig mo yung nanay mo na sinabihan ka na hindi ikaw yung karapat dapat na susunod sa kanyang trono talagang mag magigets mo rin talaga yung saloobin ni Perena kung bakit siya napunta sa ganong sitwasyon kung bakit halos mapatay niya na yung kapatid niya pati yung nanay niya. So siguro ah ang sinisisi ko doon sa eksena talaga na yun is si Minea po talaga. Kasi hindi po maayos yung pakikitungo niya sa mga anak. Siguro nga yun din po yung naging issue rin po ah, nowadays din po sa mga magulang din po no. Na talagang yung mga anak is nagiging rebellious dahil nagkakaroon ng favoritism yung mga magulang. So doon nagre-reflect din doon yung attitude ng mga anak dahil nararamdaman nila na hindi sila nabibigyan ng opportunity na dapat naman nilang matanggap lalo na hindi nila nararamdaman na yung pagmamahal nila hindi nasusuklian kumbaga yun nga nakikita nila na sa mga kapatid nila may mas higit na minamahal kahit na todo effort sila parang ganun po. Thank you, Jaime. Medyo leaning towards the familial intricacy and complication yung sagot ni Jaime, no? Tama nga naman. Kasi, yeah, mayroon at mayroong mali si Minea on what she did. Being a mother of parent. Jet, yes, Jet. Um, share mo, Jet, ang iyong mga thoughts sa loobin, no? Sa scene na iyon ni Minea at Perena. Go, Jet. Hello? Hello, Abisala. Hello, Kabisala. Para sa akin, si Amihan ang mas nararapat na maging reyna ng Lereo noong time na yon. Why? Kasi uh, puso yung ginamit niya sa labanan sa paligsahan kasi si Perena yung utak ang ginamit. Tapos, siguro para sa akin, kasi alam ng nanay nila na si Perena ay may dugong Hador. So parang iniisip ng nanay nila na pag si Perena ang naging pinuno ng Lereo, parang
hindi masyadong magagampanan ng maayos ang pamumuno sa Lireo kasi nga um, may dugong hatol si Perena. Kaya mas nararapat na kay Amihan ibigay yung panunungkulan bilang susunod na reyna ng Lireo. Tapos, gusto ko lang i-share, uh, gusto ko lang yung mga episode, more on pilot episode, ng bawat by 2005, ako, inkatagis ako ng 2005. Pilot episode 1, Eteria, and Kapag-ibig, tapos 2016. Kasi kapag hindi mo pinanood ang pilot episode, hindi mo malalaman yung parang paano nagsimula ang kwento. So, nandun na lahat. Tapos, yung liham na nabasa ni Perena na galing sa kanyang ina, yun, nakaka-touch yun, nakakaiyak, na meron palang, na akala ni Perena na may galit sa kanyang ina pero wala naman. Tapos doon niya nararamdaman kung gaano siya kamahal ng kanyang ina. Thank you, Jet.